Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Ang paksang ating pong tatalakayin ngayon ay parang ikikwento ko lamang sa iyo at mukhang lecture din pero may halong biro, ngunit ito po ay siksik sa batas at sa jurisprudence. Yung mga kasong na desisyonan na ng Korte Suprema na kasing halintulad nitong ating pong discussion for the day. So, ayan, naririnig nyo ba yung kanta na yan? Alam nyo ba kung sino ang umawit niyan? No? Ayan ay pinasikat, inawit ni Jimmy Bondok, no? Na ngayon nga ay abogado na din. So, kamakailan kasi siya po ay nagkaroon ng panayam, no, dito kay Ses Drilon. At ang pinag-uusapan nga nila yung pagsaserve ng warrant of arrest para sa kliyente ni Jimmy Bondok na si Senator Bato de la Rosa. Pero hindi nagustuhan ni Ses Drilon at medyo natawa doon sa kanyang kasagutan, no? At dahil doon sa sagot ni Jimmy Bondok, nag-viral sa social media yung pahayag na yun ni Jimmy Bondok, isang musikero, singer, at ngayon nga ay abogado na rin, no? Attorney Jimmy Bondok, ang counsel ni Senator Bato de la Rosa. So napupulaan siya ngayon at maraming medyo bumabatikos, no, at sinasabihan ng di magagandang pananalita sa social media, pero hindi natin gagawin yun, mahirap yan kapwa abogado natin yan. Ganito yan, sabi ni Jimmy sa kanyang post, bakit daw ba hindi na lang sa kanya ibigay ang arrest warrant para sa kanyang kliyente, no? Parang sa kanta lang niya na let me be the one, no? Let me be the one to serve the warrant for you. Di ba? So sabi pa niya may kalabuan daw kasi ang batas natin pagdating sa pagpapatupad ng mga foreign or unrecognized, no, warrants tulad ng mga inilabas, no, o inisyu ng International Criminal Court. So hindi siya naniniwala na dapat ipatupad itong warrant of arrest released by ICC kung ito ay hindi dadaan sa isang domestic court. Yun ang paniwala nila. So, para sa kanya, hindi valid yung warrant of arrest. Ngayon, bilang mga kapwa nag-aaral at nagmamahal sa batas, yung kanyang mga statement sa interview kay Ses Drilon, napakamot tuloy tayo ng ulo. Kaya ngayong araw, hihimayin po natin sa paraang madaling intindihin, no? Bakit nga ba bawal tanggapin ng abogado ang isang arrest warrant para sa kanyang kliyente? At ano ang sinasabi ng batas at jurisprudence ukol dito? Yan. So, hihimayin natin yan at para ang lahat ng nanonood dito sa aking YouTube channel, no, ay maliwanagan, no, kung bakit hindi pwedeng iserve yan ng abogado. Parang ano lang yan pagkakaiba ng Grab Food, no? Anong pagkakaiba ng Grab Food tsaka ng warrant of arrest? Yung Grab Food delivery, pag umorder ka sa Grab, no, pwedeng i-receive ng security guard, ng kapitbahay, o ng abogado mo kung wala ka sa bahay. Pero yung warrant of arrest, strictly, walang proxy yan. No proxy pagdating sa warrant of arrest. Hindi pwedeng sabihin ng abogado, kuya, ako na lang po ang ikulong nyo. Busy po kasi si Senator Walang ganon, no? Walang sinasabi ang batas pagdating sa service of the warrant of arrest kasi direktiba yan galing sa hukuman, galing kay judge na naka-address sa law enforcers, hindi sa abogado. So, doon maling-mali si Attorney Jimmy Bondok doon. Okay? So, pag narinig ng ibang abogado, lalo na kapag nag-i-interview sa'yo, nakakaintindi ng batas, talagang tatawanan ka, di ba? So, medyo siguro naguluhan si Attorney Jimmy Bondok, no, sa tanong. Pero siguro na-realize niya later on na medyo mali siya doon. Kasi sa ilalim ng ating rules of court, no, particularly sa Rule 113, Section 7, napakalinaw ng utos, no, sa humuhuli. The officer shall inform the suspect of the cause of the arrest and the fact that a warrant has been issued for his arrest. Ang layunin ng arrest warrant ay hindi para magpadala ng notice o kaya ng letter o liham na paanyaya, no?
Ang layunin niyan ay makuha, no, ang tinatawag na jurisdiction over the person of the accused. Yung kapangyarihan ng korte sa katawan ng nasasakdal. So kasi alam niyo po, pag criminal case, no, kailangan para mag-acquire ng jurisdiction ng korte, dapat sumuko o arestuhin ang nasasakdal para matuloy yung criminal proceedings. Para after that, nakapag-acquire ng jurisdiction, so tuloy-tuloy na yung hearing yan. Kasi dito, kapag ang korte, local man o international tulad ng ICC ay kapag yan ay nagpalabas ng arrest warrant, ang utos sa pulis o kaya sa law enforcer ay hanapin ang tao, hawakan ang braso at dalhin sa harap ng hukuman, sa harap ng hustisya. Kapag tinanggap ng abogado ang warrant, ang nakukuha lang ng korte, pirma lang ng abogado, siyempre i-receive niya yung warrant, di ba? Hindi yung pisikal na katawan ng akusado. Hindi naman pwedeng ang abogado ang dalhin at ilagay doon sa presinto. O kaya si lawyer ang magpi-fingerprint, magpapiano ka doon, no? At gupitan yung buhok niya or kalbuhin siya doon sa loob ng selda. Hindi pwede yon. So the warrant of arrest is directly addressed to the law enforcers, no, to effect the arrest in order for the court to acquire jurisdiction. Di ba? So, medyo, o hindi medyo, maling-mali si Jimmy Bondoc doon sa kanyang sinabi na bakit si Trillanes pinapayagan pag kami hindi pa pwedeng mag-serve ng warrant para sa kliyente namin. No, hindi pa pwede 'yon. Walang pinag-uutos o sinasabi ang batas tungkol sa sa warrant of arrest na pwedeng yang para yan pwedeng isilbi ng abogado niya, no, sa mismo kliyente niya, yung warrant of arrest. Ang marami nang naging desisyon ng Korte Suprema pagdating diyan mga kasong hindi na bago, matagal ng panahon. Mayaman ang ating kasaysayan sa mga akusadong nagtago at nagpadala lamang ng abogado sa korte. Merong isang kaso landmark case to yung People versus Miranda. At ito ay pinagtibay din ng another case na si Santiago versus Vasquez. No, dito ay nagbigay ng paliwanag at nilinaw ng Korte Suprema na ang korte, no, ang ating hukuman, a court cannot acquire jurisdiction over the person of the accused unless, no, he is physically arrested or he voluntarily surrender to the custody of the law. Yan po ang sinabi ng Korte Suprema doon sa dalawang kasong binanggit ko, yung landmark case na yan. So, ibig sabihin, hanggat hindi nahahawakan ng batas ang pisikal na katawan ni Bato de la Rosa, pwedeng sa pamamagitan ng pag-aresto sa kanya ng diretso o kung kusa siyang maglalakad, papasok sa kulungan. Ang korte walang kapangyarihang litigation siya. So dapat physically maaresto talaga yan, no? At kapag hindi mo na-aresto, the court will not acquire jurisdiction over the person of Bato de la Rosa. Yung pagpapakita ng abogado sa korte o ang pagtanggap ng abogado ng papel ay hindi katumbas ng pag-aresto sa kliyente. Wala pang nangyayaring ganyan na yung warrant of arrest ay isinilbi o sinerve ng counsel for the accused sa kanyang mismong kliyente. So, super labo nun. No? Ako din, napakamot ako ng ulo na napanood ko Kung papayagan natin yung ganong lohika na abogado na lang ang tatanggap, di lahat ng mayaman at makapangyarihang kriminal sa bansa natin dito sa Pilipinas ay magtatago na lang yan, no, sa bundok o kaya sa resort. Tapos yung mga abogado nila magpapakita sa TV para tumanggap ng warrant. Ang batas po ay magiging laruan na lang, no? At parang mangyayari yun, tagu-taguan na lang tayo, di ba? So hindi pa pwede yan.
So, dito yung issue ng ICC warrant, no, na ito naturing nga isang international warrant of arrest ay sabi ni Jimmy Bondoc, unrecognized pa daw yan dito kasi nga hindi pa dumadaan dito sa local court. Dito sa punto na to, nagpasa rin si Attorney Jimmy Bondoc na malabo raw ang batas sa pagpapatupad ng foreign warrant sa Pilipinas. Yun ang mahirap no? Kapag ang kliyente mo tagilid ang sitwasyon. Naku, mamimilipit ka sa kakahanap ng jurisprudence and laws, no, para pagtanggol yan Dito may punto siya na ang Pilipinas ay umalis na sa Rome Statute noong 2019. Ngunit ayon sa sariling desisyon ng ating Korte Suprema sa kaso ni Pangilinan versus Cayetano, ito ay kaso noong 2021. Malinaw na sinabi ng ating mga magigiting na mahistrado na yung mga krimeng naganap noong miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. Kailan ba tayo naging member dyan? Simula noong 2011. Tapos umalis tayo noong 2019. No? Lahat ng krimen na nangyari doon, no? Lahat yan nananatiling sakop ng jurisdiction ng ICC yan. Yung pag-alis o pag-withdraw ng Pilipinas noong 2018 ay hindi nagbubura sa mga obligasyon sa mga kasong binuksan bago ang withdrawal. Actually, blunder si Duterte dito no? Biglang nag-withdraw, akala niya makakalusot sila, linaw ng batas sa International Criminal Court. Lahat ng krimen na nangyari na member pa kayo, we still have jurisdiction over those crimes committed during that time from 2011 to 2019. So pangalawa, sa ilalim ng ating sariling batas, yung Republic Act 9851, ito na discuss ko na to ng ilang beses Ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, yung mga genocide and other crimes against humanity. Ang mga krimeng iniimbestigahan ng ICC ay kinikilala rin bilang mabibigat na krimen sa loob ng Pilipinas. Hindi mo maitatanggi yan. Kaya ngayon po, kung ang gobyerno po ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Justice o kaya ng Bureau of Immigration ay magpasya na ipatupad na ang pag-aresto sa ating senador na si Bato de la Rosa, ganun pa din ang mangyayari. Hindi pa pwedeng ipasa o iserve ang warrant of arrest sa kanyang counsel na si Jimmy Bondoc at yung kasama ni Jimmy Bondoc, si Torion. Ganun pa rin ang proseso. Ito ay direktang dapat ibigay kay Bato de la Rosa at siya ay arestuhin, physically dalhin sa The Hague, Netherlands for the court to acquire jurisdiction over the person of Senator Bato de la Rosa. At yan, siyempre, kaya isa-serve personally yan kay Bato de la Rosa at hindi sa abogado dahil babasahan niya ng Miranda rights. Alam niyo naman yung Miranda rights nung sinasabi, madalas sa pelikula, binabanggit yan You have the right to remain silent. Yun na umpisa niyan, At alam niyo to si Jimmy Bondoc, sa aking pananaw ay pwedeng may mabuti siyang intensyon, na proteksyonan ang kanyang kliyente na si Bato de la Rosa. At bilang isang singer, believe naman tayo sa boses niya bilang isang musikero. Pero alam nyo, pagdating sa court of law, ang boses na pinakikinggan dyan ay yung boses ng saligang batas at ng rules of court. Hindi pwedeng pakanta-kanta ka dyan ng sarili mong kanta at ang sinusunod na kanta dyan ay yung musika ng saligang batas at ng rules of court. Yung warrant of arrest kasi ay hindi parang supwe na yan na pwedeng iwanan doon sa lamesa ng sekretary o sa opisina ng isang law firm. Kasi yan po ay isang utos na may kasamang puwersa ng Estado upang limitahan na ang kalayaan ng isang partikular na tao na inaakusahan ng isang krimen. Ito kasing kay Bato de la Rosa, hindi lang ordinaryong krimen to Ito is crimes against humanity.
mabigat to. Walang piyansa, no? Tapos ang paglilitis gagawin sa International Court. Kaya kay Attorney Jimmy, ang ating pong legal na advice ay wag mo nang kantahan ng NBI o yung ICC na let me be the one. Kasi sa dulo ng araw, ang batas ay walang paborito. Kilala man, no, mambabatas man, o sikat na tao. Ang warrant ay isinisilbi sa mukha at katawan ng isang akusado.